O bakit? Ba't ka umiiyak? Nagmamadaling nalapitan ni Kyle si Athena nang maabutan ito sa kanilang kwarto na umiiyak habang nakatitig sa laptop. Naupo siya sa tabi ng asawa at mabilis na pinahid ang mga luha nito. May nabasa kasi ako sa internet eh. Emotional pa ring sagot nito. Wala raw forever. Pinigilan man niya ay natawa pa rin siya sa sinabi nito. Mula nang mabuntis ang asawa, naging emotional na ito. Pero wala iyong kaso sa kanya. Ikinaaliw pa nga niya makita ang ganong side nito. At minsan pa nga ay nakukuitan siya kay Tina. Marahan niyang inaangat ang baba nito para magsalubong ang mga mata nila. Maniwala ka, may forever, okay? At nag-i-exist iyon. Napahikbi ito. Talaga? Oo naman. Nangingiti pa rin tumangutango siya. Ang forever tayo. Forever is right here. Right now, mahal. Kaya ngumiti ka na. At saka, huwag kang papaniwala sa mga nababasa mo sa internet. Kinindatan niya ito. Tayo ang magpapatunay na may forever. Ha? Tumahan ka na. Nahigit ni Kyle ang hininga nang sa wakas ay ngumiti si Athena. Hindi niya alam kung paano nito iyon nagagawa nang walang kahirap-hirap. Every single day, she just took his breath away. Bahagya ng tumatambok ang mga pisngi nito at mas nagkakalaman. Pero mananatiling itong pinakamagandang buntis na nakita niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mapaniwala ang asawa na ang babae. Mabilis pero masayang lumipas ang mahigit na 4 na buwan nila sa isla kung saan sila dinala ni Lilian. Ang islang iyon ay regalo raw ng boyfriend ni Lilian na isinunod pa sa pangalan ng babae. Kahit pa nahihiya na kay Lilian na itinuturing na rin kaibigan, aminado siya na tama ang sinasabi nito. Ligtas nga sila ni Athena sa lugar na iyon. Nasa hilagang bahagi ng Amerika ang isla, kaya wala makakilala sa kanila ng asawa. Bihira rin silang umalis sa lugar. May mga katiwala si Lilian na umaalis ng isla para sa mga pangangailangan nila. Ganun man, sinisikap nila ni Athena na hindi tuluyang maging pabigat sa mga kaibigan. Malaki na rin ang naipon ni Kyle sa ilang taong pagtatrabaho niya sa RPC. Kahit si Athena ay may malaki ring ipon, bukod sa malaking pera at mga alahas na ipinapadala ng mami nito sa pamamagitan ni Big Boy. Gustuhin man nilang bayaran kahit papaano ang pananatili sa 2 palapag na bahay ni Lilian sa isla, matigas itong tumanggi. Iginigiit ng kaibigan na pwede silang manatili sa isla hanggang gusto nila o hanggang patuloy pa rin daw sa pagpapower trip ang kanilang mga pamilya. But they would still try to make a living. Itinuloy ni Kyle ang pagpipinta na hilig na noong pambata. Nagkaroon ng interest doon si Smith, ang pilam ng fiancé ni Lilian na minsang isinama nito sa isla. Si Smith ang humikayat sa kanya na maglagay ng mga gawa sa gallery na kakilala ng lalaki. At sa pagkagulat niya, may mga tumatangkilik at bumibili ng mga iyon na higit pa sa presyong inaasahan. Si Athena naman ay nagdi-design pa rin ng mga damit. Kumuha ang asawa na magiging katuwang sa kabilang isla sa pananahin ng mga damit na ginuguhit. Ang mga damit na iyon ay ibinebenta naman ni Lilian sa internet. At marami naman tumatangkilik sa gawa ni Athena. And Kyle would always be proud of her. Ni minsan kasi, hindi niya ito narinig na nagreklamo tungkol sa buhay nila o sa hindi niya alam kung kailan matatapos na pagtatago. Sa kabila ng lahat, kahit kailan, hindi niya masasabing mahirap ang buhay nila. It was always fun and colorful. Bumalik ang mga kulay sa buhay niya nang makasama uli si Athena. Araw-araw siyang may otomatikong ngiti sa mga labi. Araw-araw siyang puno ng motibasyon at pagmamahal sa puso. Kulang 1 buwan pagdating nila sa isla na magpakasal sila ni Athena. Simpleng seremonya lang iyon na ang mga witness lang ay sina Lilian at Smith.
pati na ang mga katiwala sa rest house at ang mga inibitahan nilang staff ni Athena sa pananahi. Gustuhin man pumunta ni Gina sa isla, hindi pwede dahil baka matrace ang babae. Lalo pat ayon sa kaibigan ni Athena, pinaghahanap pa rin sila ng mga kaanak dahil sa malaking iskandalong nagawa. May mga lalaki rin daw na laging sumusubaybay kay Gina saan man ito magpunta. Ilang ulit na ring pinipiga ang babae ni Sandro at ng ama ni Athena sa impormasyon. Pero dahil sa katapatan sa kanilang mag-asawa, nanatiling tikom ang bibig nito. Athena deserved everything, and Kyle just wished that one day he would be able to give her that. Nakikita niyang masaya rin ang asawa sa piling niya, pero sana isang araw maging ganap na ang kaligayahan nito. Sa ginagawa niya, alam niyang lalo magbabaga ang galit ng mga kaanak sa kanya, pati na ang ama ni Athena. Pero umaasa sila na isang araw magkakaroon ng milagro at matatanggap ng mga ito ang pagmamahalan nila, lalo pa ngayong magkakaanak na sila. And they were having twins. Sa naisip, lalong lumawak ang pagkakangiti niya. Hindi na makapaghintay pa si Kyle na makita ang maliliit na version nila ni Athena. Hinaplos niya ang mambukang tiyan nito. Pagkatapos, humarap ulit siya sa asawa. Masuyo niyang kinintalan ito ng halik sa mga labi. Hindi ka ba nagsisisi, mahal? Maya-maya ay hindi niya napigilan tanong nung. Iyon kasi ang tanong na madalas pumapasok sa kanyang isip. Kilalang kilala ka na sa Pilipinas, mahal. Pero nagsisimula ka ulit dito from scratch bilang designer. Tapos, hindi pa mo magamit ang sarili mo pangalan sa mga disenyo mo dahil nagtatago tayo sa mga pamilya natin. Hindi ka ba nagsisisi na pinili mo ako? Kyle, ano bang tanong yan? Mas magsisisi ako kung wala ako sa tabi mo ngayon. Tsaka wala akong pinagsisisihan sa buhay ko ngayon. Kahit pa makapaglaro tayo sa mga magulang natin ng tagu-taguan habang buhay, walang kaso sa akin yun. Pilyang ngumiti si Athena at malambing na ikinulong ang mga pisngi niya sa kamay nito. Ang mahalin ka, ang pinakamagandang bagay na nagawa ko sa buong buhay ko. At yung piliin ka, yun ang pangalawa. Parang may kung anong init na lumulukob sa sistema ni Kyle. Napatitig siya sa altar sa hindi kalayuan sa kama nila ng asawa bago gumuhit ang ngiti sa mga labi. Mali siya nang iniisip tungkol sa sarili noon. Pinagpala siya at hanggang ngayon ay patuloy na pinagpapala pa rin ng Diyos. Maganda rin pa rin ang buhay niya. Lumipas ang 7 buwan. Agad na napahinto si Athena sa paghakbang papasok sa master bedroom nang maabutan ang tumatawang si Kyle. Habang nakipaglaro sa kanilang mga anak, kambal ang mga naging anak nila, isang babae at isang lalaki na ang mga pangalan ay kinuha nila mula sa Bible. Si Sarah at si Isaiah ang pangalan ng kambal. Si Isaiah ay kamukhang kamukha ni Kyle, habang kay Athena naman nakuha ni Sarah ang karamihan sa mga physical attribute. Ang asawa at ang 2 munting anghel ang masasabi niya sa pinakatatanging kayamanan sa mundo. Hindi niya alam na posible palang maramdaman ng ganong uri ng kaligayahan mula na magkaanak. Mahirap, pero nakayanan niya. Lalo pa at ni minsan, hindi binibitawan ni Kyle ang kamay niya habang nagle-labor siya. At ngayong isang buong pamilya na sila, pakaramdam niya, wala siyang hindi kakayanin. Wala siyang hindi magawa. Kung makikita kaya ng mga kaanak nila ang nakikita ngayon, lalambot kaya ang mga puso ng mga ito. Kitang-kita ni Athena ang pagmamahal sa mga mata ng asawa habang nakatitig sa mga anak. At iyon pa lang ay sapat na para mawala ang lahat ng pag-aalala niya. I promise you, mahal, that I will never let our children grow up the way I did. Palalakihin natin sila ng puno ng pagmamahal sa isang bahay na may nanay at may tatay. Naalala pa niya na parang nangangarap na bulong ni Kyle nang magising noon mula sa panganak. I may not be able to give you
and the kids the most beautiful house in the world. But I promise that I will provide you a home that you can always go back to. Isang bahay na magiging takbuhan mo o ng ating mga anak sa mga sandaling nanghihina na kayo. And you will always find me outside that home, waiting for you all. I will not be able to provide you with the best things in life, with the comfort and money that many men are willing to give you, Athena. Hanggang pagmamahal lang ang kaya kong ibigay, pati na ang pangako kong ito. Inabot ng asawa ang mga kamay niya habang puno ng kaligayahan at pagmamahala ang mga mata nito habang sinasabi ang mga pangakong iyon. Paglilingkuran ko kayo ng ating mga anak buong buhay ko. I won't promise to be the best father or the best husband. You know what? I will never be like that. But I promise to keep trying every single day of our lives. Walang perpektong tao, kaya naniniwala si Athena na wala rin perpektong mga magulang o anak. Pero may mabubuti. At naniniwala siya na magiging mabuting ama ang asawa. Mahigit 1 taon na silang kasama, pero napatunayan na niyang mabuti itong asawa. Kung ituring pa siya ay parang isang reyna na palaging pinagsisilbihan kahit hindi naman kailangan kung tutuusin. Hindi ipinapagawa ni Kyla ng mga gawaing bahay sa kanya sa kabila ng pagpipilit niya. Ang asawa ang palaging kumikilos kahit pa alam niya na pagod din ito sa pagpipinta. He always made sure that he was be able to attend to her needs. Magkahati rin sila sa pag-aalaga sa mga anak. Nang ipangako ng asawa sa araw ng kanilang kasal, naiingatan at aalagaan siya. Sobra-sobra pa roon ang mga ginagawa nito. Kaya kahit kailan, hindi karapat-dapat si Kyle sa mga pang-insulto ng daddy niya. Naalala ni Athena ang minsang ipinagtapat ng asawa ilang araw pagkarating nila sa isla. Nakaramdam ulit siya ng panliliit, hindi para sa kanya, kundi para sa ama na sobra-sobra ang masasakit na salitang binitawan kay Kyla. All this time, Kyla was a real Perez, and her heart was bleeding until now with the truth. Kusa rin nagtapat si Kyle tungkol sa mga magulang nito. Noong una, iniiwasan niya ungkatin iyon. Baka kasi masyado pang masakit iyon para sa asawa. Kaya ganun na lang ang tuwa niya nang ito ang manguna sa pagpapakilala ng totoong pagkatao sa kanya. Halos buong buhay pala ay kinakahiya ni Kyle ang sarili at hindi niya alam hanggang ngayon kung paano iyon aalisin sa sistema nito. Dahil hindi ang asawa ang dapat na mahiya, kundi si Tito Tax, si Tita Nanette, at pati na rin si Sandro mismo. Kung malalaman lang siguro ng mundong ginagalawan ang mga pinagagawa, lalo na si Tita Nanette, ay matagal na rin sigurong isinusukan ng lahat ang matandang babae. Dahil sino ang nasa tamang pag-iisip ang gagawa niyon sa isang tao? Idinamay ni Tita Nanette sa galit nito si Kyla na balik-balik na rin man ay wala namang kasalanan sa nangyari. Iyon ang problema sa isang arranged marriage. Dahil nakatali na si Tito Tax kay Tita Nanette, huli na nang makilala ng matandang lalaki ang babae na nakatakda sanang mahalin nito. Naniniwala si Athena na minahal ni Tito Tax ang ina ni Kyla. Kaya gano'n na lang din ang pagmamahal nito para sa naiwang alaala ng mga ito, ang kanilang anak. Ilang ulit niyang nakita sa mga mata ng matandang lalaki noon ang fondness para kay Kyla tuwing hindi nakatingin ang asawa. Bukod pa roon, wala nang ibang naging babae si Tito Tax maliban sa nanay ni Kyla. Sayang na relasyon. Tama man ang pag-ibig, pero hindi naman tama ang panahon. At si Sandro, nabuhay uli ang galit niya para sa lalaking unang minahal. Kung makapag-utos kasi ang ex-fiancé kay Kyle noon, iyon pala, isang tunay din na Perez ang inuutusan nito. God, how did I fall for someone like that? Bulong niya. May problema ba, mahal?
Agad na napailing si Anina. Pinilit niyang ngumiti para mawala ang pag-alala sa mukha ng asawa. Tuluyan siyang lumapit sa kama. Wala mahal. I'm going to miss all of this. I'm going to miss living inside this dream that you created for us. Yung tipo ng panaginip na tayo lang nasa loob at wala ng iba. Mahinang sabi niya habang nilalaro-laro ang kamay ng mga anak. Ayon kina Lilian at Gina, mukhang napagod na raw sa paghahanap sa kanila ang mga kaanak. Sumuko na raw siguro ang mga ito sa mahigit 1 taong paghahanap sa kanila. Kaya nakapagdesisyon na sina Tina at Kyla. Babalik na sila sa Pilipinas. Panahon na para harapin nila ang mga dapat harapin para na rin sa mga anak. Wala na rin namang magagawa kung sakali ang mga pamilya nila. Dahil kasal na sila ni Kyla. Totoong masarap manirahan sa isla. Nakaubuo na sila ng mga bagong buhay roon at marami-rami na silang mga kaibigang nakilala. Pero hindi naman sila pwedeng patuloy na mabubuhay sa takot at magtatago na lang. Bukod pa roon, nahihiya na rin si Athena kay Lilian. Kahit pa alam niya na bukal sa loob ng babae ang ginagawang pagtulong sa kanila. Gusto ni na Kyla at Athena na makabuo ng lugar na matatawag na kanila. At sa kabila ng napakaraming masasakit na alaala na mayroon sila sa Pilipinas, iyon at iyon pa rin ang lugar na babalik-balikan nila. Dahil hindi rin may kakailang may maganda silang alaala na nabuo roon. It was their home and it would always be despite the circumstances. Naroon pa rin ang natutulog pang ama ni Kyla, pati na ang puntod ng ina nito. Naroon din ang mga magulang niya at nangungulila na siya sa mga ito sa kabila ng hindi magandang paghihiwalay nila. Pagbalik natin sa Pinas, marami na namang bagay na ang hindi natin masisiguro. Patuloy na sabi niya sa mababang boses. Madalas, nakakatakot ding isipin. At pamula nung nagplano tayo na uuwi na, nagsimula yung nararamdaman kong takot. Takot para sa atin, para sa mga bata. Napabuntong hininga siya. Alam mo minsan, parang ang sarap magpadala sa takot at dumito na lang. At least sa loob ng panaginip na ito, alam nating safe tayo. At walang sino man na magsasabi na kasalanan yung ginagawa natin. Kasalanan na maging tayo. Pero syempre, kailangan pa rin natin gumising, di ba? Hindi naman pwede na nasa panaginip lang tayo habang buhay. Napaharap siya sa asawa na abutin nito ang mga kamay niya. Gaya na nakagawian. Hinalikan nito ang mga iyon. Maya-maya, masuyong ngumiti si Kyla. Salamat Athena, dahil binigay mo sa akin ang kambal. Mahal na mahal ko kayo, tandaan mo yan. Gumanti siya ng ngiti. It will always be my pleasure, mahal. At mahal na mahal ka din namin ng mga anak mo. Yumakap ito sa kanya. Mahal, ang mahalin ka ay napakadali. Pero yung mga sitwasyon natin, iyon ang mahirap. Pero naalala mo ba, nung una mong sabihin sa akin na mahal mo rin ako? Lumakas ang loob ko dahil doon, Athena. Ever since we became together, I must admit, every day gets harder. And so is this hiding that we are doing. Pero sa kabila ng hirap na yon, masayang masaya ako. Kasi kasama kita. Kaya nagkakamali ka, Athena. Sabi nito at inakbayan siya. Automatiko namang inihilig niya ang ulo sa dibdib nito. Ikaw ang dahilan ng magandang panaginip na ito. Hindi ako. Ikaw at ang mga bata. Kaya makakaasa ka na saan man tayo pumunta. Basta magkakasama tayong apat. Sa kabila ng mga hamon ng buhay, mananatili tayo sa loob ng isang magandang panaginip na ito. Marahas siyang tumawa at humarap sa asawa. Alam mo mahal, kaya napakaswerte ko dahil lagi kang positive.
Natawa rin ito. Mahirap kasi hindi maging positive. Lalo pa't apat na tayo. Babalik tayo sa Pinas at doon natin pagpapatuloy ang magandang panaginip na ito. So, cheer up, alright? I love you so much, mahal. Ikaw din, Kyle. Mahal na mahal kita. Napatitig siya sa mga anak. Kayo ng mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo. Pagkasabi niyo ay muling dumampi ang labi nito sa labi niya at niyakap siya nito ng mahigpit. Lumipas ang ilang araw. Mahal, ano yung paniniwalaan mo? Yung power ng course o yung power ng pagmamahalan natin? Kumunot ang noo ni Athena sa nakikitang amusement sa mata ni Kyla matapos ikwento ang nabalitaan niya tungkol sa mga unit na tinutuloy nila. Ilang linggo pa lang mula na makabalik sila sa Pilipinas gamit ulit ang private jet na kakilala ni Lilian. Sa San Silvestre na agad sila dumiretso. Noong nasa isla pa sila, pinakausapan niya si Gina na kung pwede ay hanapan na muna sila ng unit na pwedeng tuluyan pansamantala habang hindi pa sila nagkakaroon ng sariling bahay. Ang compound na iyon ay pinahanap lang daw na kaibigan sa personal assistant nito. Pero personal din daw na tinignan ni Gina ang lugar para masigurong maayos at maganda ang lilipatan nilang mag-anak. Noong nakarang araw, lumakad sila ni Kyle kasama ang mga anak. Nakahanap na sila ng lupa na pagtatayuan ng kanilang dream house. Inaayos na lang mga papeles sa lugar. Pagkatapos ay sisimulan na ang construction ng magiging 2-story house nila. Malaki pa ang ipon nila mula sa ilang taong pagtatrabaho noon. Hindi pa nagagalaw ni Athena kahit ang perang ipinabaon ng mami niya. Nadagdagan pa ng nadagdagan ang ipon nila ni Kyla dahil sa kinita mula sa pagpipinta ng asawa noong nasa isla pa sila at dahil na rin sa patuloy na pagdesign niya ng mga damit. Hindi pa sila nakapagkita sa kanilang mga pamilya. Pagkatapos na lang sigurong maitayo ang kanilang bahay. Umaasa silang mag-asawa na sa oras na makita ang daddy niya na maayos ang kalagayan ay magawa rin silang tanggapin at patawarin nito. Buo na ang mga plano nila mag-asawa. Itutuloy pa rin ni Kyla ang pagpipinta. Ilang art dealer na ang nakausap ng asawa na agad na nagka-interes sa mga obra nito. Kaya may mga sigurado ng lugar ang magawa ni Kyla sa mga art gallery. Pero para kay Athena, ang obra pa rin ni Kyla kung saan sila tatlo na mga anak ang subject, ang mananatiling pinakamaganda at pinakapaborito sa lahat ng mga ginawa nito. Hindi kasi matatawaran ang emosyon ng painter sa obrang iyon. Makikita ang pagmamahal nito para sa mga subject base, sa mga detalye at sa husay ng pagkakaguhit ng painting. Ang pangalawa sa kanyang paborito ay ang portrait niya na inirigalo ng asawa noong 25th birthday niya. Special ang portrait dahil iyon ang kauna-unahang regalo na natanggap niya mula rito. Doon din nagsimula mapukaw ang interes niya kay Kyla. Ni hindi niya nahulaan noon na ang asawa pala mismo ang nagpinta niyon. Her husband was truly a very talented man. Si Athena naman ay kadalasang mga damit pambata ang nakatuwa ang i-design sa ngayon. Pero hindi niya iyon ibinebenta. Siya na mismo ang nananahi ng mga damit na iginuguhit. Kaya especially made ang lahat ng damit ng kambal niya, pati na ang mga suit ni Kyla. Madalas naman siyang sinusuportahan ng naaliw lang na asawa. Tama si Kyla. Saan man mapadpad sila mag-asawa, basta kompleto ay mananatiling nasa loob sila ng iisang magandang panaginip. Dahil bukod sa kapaligiran, nanatiling wala nagbabago. Masaya pa rin sila. Saya na bahagyang nalimutan ni Athena ng dalawin ni Lilian ng umagang iyon. Pagbabaro ng kotse, agad itong pinigilang pumasok sa compound ng isa sa mga kapitbahay nila. Kung uupa raw kasi si Lilian sa compound, ay maghunos dili muna. Ikinuwento ng kapitbahay na iyon ang tungkol sa sumpa daw sa San Silvestre compound. Gaya ng reaksyon ni Kyla, naaliw lang si Lilian sa nabalita ang sumpa. Natatawa pa ang kaibigan ng magkwento sa kanya.
Pero malayo roon ang nararamdaman ni Athena dahil siguro masyado ng maraming kumokontra sa relasyon nila ng asawa. Pagkatapos ay dadagdagan pa iyon ng tungkol sa isang sumpa. Para siyang sandaling nagpanik nang malaman iyon. Kung tutuusin, wala naman siyang anumang negatibong masasabi tungkol sa compound. Kahit parang napakamahal ng ngiti ng landlady na si Miss Elvera, ang anak ng may-ari ng lugar. Unang kita pa lang nila ni Kyle sa compound ay nagustuhan agad nila iyon. Maganda ang ambience, malawak at tahimik. 6 na 2-story unit ang naroroon na may kanya-kanya pang parking area. Ang ikalimang pinto ang tinutuloy nila mag-anak. Kahit ang loob ng unit ay maganda at maaliwalas, kaya walang mag-aakalang isinumpa ang lugar. Ayon sa ikinuwento kay Lilian ng kalapit-bahay nila, ang compound daw ay dating Spanish style na bahay na ipinatayo ni Pepe Santiago, ang ama ni Miss Elvera, para sa pamilya nito. Pagkalipas daw ng 20 taon, nagkahiwalay ang mga magulang ng babae. Na-inlove daw kasi ang ina nito sa ibang lalaki. Hindi iyon kinaya ni Pepe, kaya nagpakamatay ang lalaki. Ang 6 na anak na mag-asawa ay iniwan din ng bahay ng katagalan, ay pinaupahan na lang sa iba. Pagkalipas ng ilang taon, ipinareconstruct ang buong lugar at pinatayuan ng 6 na unit ang lupain. Tinawag iyong San Libesta Compound. Mas pinaganda at pinalagyan pa ng swimming pool sa sentro ng compound na pwedeng gamitin ng lahat na nangungupahan doon. Pero kahit gaano pa raw kaganda ang lugar, ay hindi nagtatagal ang mga naninirahan dahil minamalas ang mga magkarelasyon na tumitira. Naghihiwalay ang mga ito, kaya pinapaniwalaan ng mga taong nakakaalam sa nangyari sa pamilya San Libesta na iyon ay dahil isinumpa ni Pepe ang lugar na iyon bago nagpakamatay. Kahit daw si Miss Elvira na minsan naninirahan kasama ang boyfriend ay tumandang dalaga dahil nauwi din daw iyon sa hiwalay ng relasyon. Pero wag kang maniwala doon, Athena. Naalala niyang pahabol ni Lilian kanina bago ito umuwi. Sinabi ko to sa iyo hindi para takutin ka gaya ng ginagawa sa akin ng tsismosang kapitbahay na yun. Wala lang silang magawa. Siguro naiinggit sila dahil napakaganda ng compound na ito. O di kaya gusto lang takutin yung mga naninirahan dito. Tapos ginagawa nila yun para paalisin. O kaya para walang tumira dito. Siguro may galit sila kay Miss Elvira. Kaya huwag kang kabahan, huwag kang matakot. Hindi yun totoo. Tsaka, bakit naman isusumpa ito ni Mang Pepe, di ba? Kanyang bahay ito. At saka nagkakataon lang siguro ang mga naninirahan dito na magkarelasyon ay nagkakahiwalay. Siguro ginagawa lang nila tong parang hotel. Tsaka, sus ko po naman, 2024 na ngayon, no? Hindi na uso yung mga sumpa-sumpa na yun. May punto si Lilian, pero hindi pa rin maiwasan ni Athena na nakabahan. Hindi ba masyado na yatang coincidence kung lahat ng mga ninirahan doon sa compound na iyon ay nauuwi sa hiwalayan? O talaga nga bang mababola ang pagmamahalan sa isa't isa kaya ganun nangyari sa relasyon ng mga ito? Pero kahit ganun pa man, nakakatakot pa rin. Sa palagay mo kaya, mahal, totoo kaya yun? Nakalabing tanong ni Athena habang tinutulungan si Kyle sa pagluluto. Naghihiwa siya ng gulay habang ito ay nagsasalang sa kalan. Natawa uli ang asawa. Actually, mahal, narinig ko na mga kwentong yan mula kay Lawrence, yung umuupa dun sa kabilang unit. And yeah, gaya ni Lilian, tumatawa lang siya. May girlfriend si Lawrence, nasa abroad nga lang. At kahapon naman, nakilala ko yung si Mig at saka si Daniel. They're also CJ and Portia. Tukoy nito sa nakilala nilang iba pang mga nakatara sa katabing unit. Hindi nila alam kung may nag-uukupa na rin sa natitira pang 2 unit dahil palaging tahimik sa mga iyon. Pero naghiwalay na ba sila? Hindi. O si? Lumapit si Kel sa kanya habang hawak pa rin ang sandok sa kabilang kamay. Tuwing nakikitang ganun ng asawa ay namamangha pa rin siya. She never thought that the man could still look so masculine
while doing the things that woman was supposed to do. Kaya sa paglilinis ng bahay o pagpaligo ng kanilang mga anak ay ito ang gumagawa. At napakamanli nitong tingnan kapag ito ang gumagawa niyon. Marahang umiti ang asawa at idinikit ang noo sa kanya. Bakit ka ba nag-aalala? Mahal mo ako at mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga anghel natin. At kung maghihiwalay man tayo, agad tong kumatok sa kahoy na mesang malapit doon sa kanila. Nagpe-pray akong hindi mangyayari iyon. At siguro mangyayari lang iyon kung hindi mo na ako mahal, Athena. Dahil bibitaw lang ako kapag nakita kong hindi mo na ako mahal. Pero nakikita ko pa sa iyo yung pag-asa. At nararamdaman ko pa rin na mahal mo ako. Kaya kakapit ako. At yung sumpa, wala yan. Kumindot to sa kanya. Hindi yan uubra sa taong totoong nagmamahalan. Sabi nito pagkatapos iniyakap siya. Lumipas ang ilang araw. Athena anak, kung nasa compound man kayo ni Kyle, please, umalis na kayo. Papunta na riyan si Xandro kasama ang daddy mo. At hindi maganda ang mangyayari sa oras na mapang-abot kayo. Umuwi na ulit kayo sa isla. Dun muna kayo. Bilisan niyo anak. Please. Kumabog ang dibdib na Athena matapos marinig ang sinabi ng mami niya. Hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataon makasagot. Dahil para nagmamadaling nawala ito sa kabilang linya. Ngayon lang siya tinawagan ng kanyang mami. Noon pa, nabanggit na ni Gina na nagkikita ito at ang kanyang ina. Alam ng mami niya na ang kaibigan ang tumulong sa kanila ni Kyla para makatakas. Lahat ng gustong sabihin sa kanya ay ipinaparating nito kay Gina. Nabanggit din ng kaibigan na matagal na nitong naibigay sa mami niya ang bagong numero niya para daw mapag-usap sila. Pero hindi pa siya ni minsan natawagan ng ina at naiintindihan naman niya iyon. Alam niya na bahagi lang iyon ng pag-iingat nito para hindi sila mahuli ng daddy niya. Nanginginig ang mga daliri na idenial ni Athena ang numero ni Kyla. Nasa shopping mall siya kasama si Manang Esther ng mga sandaling iyon. Mamimili sana sila ng ilang personal na gamit at para may grocery na rin sila. Si Mang Esther ang kinuha nilang kasambahay ni Kyla. Ang matandang babae ang kasalukuyang kumakarga kay Sarah. Ang anak niyang si Isaiah ay naiwan sa daddy nito sa kanilang unit. O mahal, napatawag ka. Kyle, thanks God, sumagot ka. Relieved na sabi niya nang sa wakas ay sinagot nito ang tawag. Nakatanggap ako ng tawag mula kay mami. Papunta daw diyan sina daddy. Umalis na kayo ngayon dyan ni Isaiah. Magkita lang tayo sa Tagaytay mamayang gabi. Tukoy niya sa nabiling lupain kung saan itatayo ang dream house nila. Doon na lang tayo magplano. Dalhin mo na lang yung pinaka-importanting bagay diyan. Tapos umalis na kayo. Bilisan nyo. Alright, pero wala nang pero mahal. Mag-impake na kayo, please. Mag-iingat kayo na Isaiah ha. Okay? Mahal ko kayo. Pahabol pa niya. Bago tinapos na ang tawag, saka hinarap si Manang Esther. Manang Esther, umuwi muna po kayo mag-isa. Inabutan niya ito ng pera, kasama ang susi ng unit nila. Kayo na po muna ang bahala sa unit namin ni Kyla. Malaki po ang tiwala ko sa inyo. Babalikan po namin ang mga gamit doon. At umaasa po kami na sa pagbalik namin, naroon pa rin po kayo. May mga paintings pa si Kyla sa unit na hindi pa napapadala sa art dealer. Naroon din ang mga sketches niya at ilang pang mahalagang gamit ng mag-anak nila. Alam niya na isang sugal ang ginagawang pagtitiwala kay Manang Esther. Lalo pa at halos 2 linggo pa lang nila itong nakakasama. Pero wala na sa ibang mapagpilian. Bukod pa roon, mag-aanak na lang loob ni Kyla kay Manang Esther sa umpisa pa lang. Kaya ang matandang babae ang napili nilang maging kasama sa bahay. At ngayon ay pinagkakatiwalaan niya ito. At sakaling matagalan man na makabalik sila, wala naman magiging problema sa landlady nila dahil nakapag-advance payment na sila para sa kalahating taon. Pero anak, sa kabila ng pag-alala, napangiti pa rin si Athena nang marinig ang tinawag na iyon ni Manang Esther sa kanya. Ipinagpilitan nila ni Kyle noon
na sa pangalan na lang sila tawagin ng matatang babae, pero hindi nito iyon ginagawa. Sa halip, anak ang itinatawag ni Manang Esther sa kanila at gusto niya iyon. Gusto nila na mag-asawa. Wala raw kasi ito naging anak, kaya pagpasensyahan na daw nila kung iyon man ang itinatawag sa kanila. Babalikan po namin kayo sa unit, Manang. Ituring na rin po ninyong inyo na dapat ingatan at alagaan dahil unit na po natin yun. Natanggapin po namin kayo ni Kayla. Tinanggap namin kayo hindi lang bilang kasambahay, kundi bilang kapamilya po. Kaya babalikan po namin ang kapamilya namin. Pakihintay na lang po kami. Namasa ang mga mata ni Manang Esther. Niyakap sila nito na mag-ina bago sunod-sunod na napatango. Hindi ko alam, anak, kung ano nangyayari at bigla ka nagkakaganyan. Pero araw-araw ako maglilinis para sa pagbalik niyong mga anak. Bago tuluyang umalis ng shopping mall, nag-withdraw na muna ng pera si Athena sa nagdaang ATM machine. Kung ganong mukha magtatago na naman sila ng asawa, ay kakailangan nila ng malaking pera. Pero hindi pa rin sasapat ang nakuha dahil ilang credit card lang ang dala niya. Diyos ko, hanggang kailan na naman po ba kami magtatago sa pagkakataong ito? Sabay silang umalis ni Manang Esther ng shopping mall, pero magkaibang daan na ang nilang tinahak. Pumara si Athena ng taxi at naglabas ng ilang lilibuhin. Nakisuyo siya sa driver na ihatid diretso sa sinasabing address sa Tagaytay. Nang makita iyon ng driver, ay sandali lang ang naging pag-alinlangan nito bago tinanggap ang pera. Habang nasa biyahe, napatitig siya sa kalong-kalong na anak. Inalis niya ang suot na jacket at ibinalot sa bata. Buong pagmamahal na hinalikan niya ito sa noo. Makakaya natin to, anak, di ba? Para naman nakaramdam ng ngumiti si Sarah. Sandali nagkaroon ng bara sa lalamunan niya nang makita ang ngiti ng anak. Buhay na buhay iyon at puno ng sigla. Kahit papaano, nawala ang kanyang pag-alala. Sa kanyang puso ay pipiniyang nahiling na sana magawa niyang i-freeze ang sandaling iyon para mas nanamin pa ang napaka-inosenteng ngiti ng kanyang anghel.